ka-Clover, alam mo ba na ang iyong main door ay itinuturing na bunganga ng swerte? Sa Feng Shui, dito pumapasok ang enerhiya, swerte man o malas, papunta sa iyong tahanan. Kaya naman kung ano ang iyong isinasabit o inilalagay sa pinto, ay may malaking epekto sa daloy ng enerhiya sa iyong buhay. Marami sa atin ang hindi alam na may mga simpleng bagay na akala natin ay dekorasyon lang, pero sa katunayan ay nagdadala pala ng malas, problema at negatibong enerhiya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga bawal isabit sa pinto at ipapaliwanag kung bakit ito malas ayon sa Feng Shui. Siguraduhin mong mapapanood hanggang dulo dahil baka isa sa mga ito ay nasa pintuan mo na ngayon. Number 1 ay ang wind chimes. Ay kilala bilang pampaswerte, pero tandaan, hindi lahat ng wind scheme o wind chimes ay swerte. Kapag ang iyong wind chime ay putol, basag, hindi na tumutunog ng maayos, ito ay nagiging simbolo ng putol na swerte at stagnant na enerhiya. Sa Feng Shui, ang tunog ng wind chime ay dapat malinaw at maayos dahil ito ang nag-aakit ng positibong energy. Kapag sira ito, parang inaanyayahan mo ang malas na pumapasok sa iyong bahay. Kaya kung may sirang wind chimes ka sa iyong pinto o sa taas ng pinto ay tanggalin mo na agad. Pangalawa, lumang wreath o tuyong halaman. Ang wreath o halaman sa pinto ay maganda tingnan, pero kapag ito ay tuyot na, nalalanta, patay na ang halaman, ito ay sumisimbolo ng kamatayan ng swerte at enerhiya. Sa Feng Shui, ang buhay na halaman ay nagdadala ng kasaganaan, ngunit ang patay o tuyong halaman ay kabaliktaran, nagdadala ito ng malas, kahirapan at problema. Kung gusto mo ng dekorasyon sa pinto, siguraduhin na ito ay sariwa at buhay. Para sa mga Katoliko, isa sa karaniwang isinasabit sa pintuan ay ang palaspas na galing sa Linggo ng Palaspas o mas kilala bilang Palm Sunday. Sa Feng Shui man o sa pananampalataya, ang palaspas ay tinuturing na proteksyon laban sa masamang enerhiya. Ito ay simbolo ng pagpapala, kapayapaan at pag-iingat ng tahanan laban sa negatibong espiritu. Kaya naman okay lamang at mainam na may palaspas sa pintuan dahil pinaniniwalaan itong nagtataboy ng malas at masamang espiritu. Ngunit tandaan, kapag ang iyong palaspas ay sobrang tuyo na, marupok na at halos nalalagas na, ito ay maaaring maging simbolo na rin ng nawawalang bisa ng proteksyon. Ano ang dapat gawin? Maaari mo itong ilipat sa iyong altar kung meron kayo sa bahay o mas mainam, sunugin ang palaspas. Ang abo ng palaspas ay hindi basta itinatapon. Ito ay sagrado, may dalang pagpapala. Ilagay ito sa maliit na lalagyan at ipwesto sa iyong altar o kaya sa likod ng pintuan malapit sa ibaba. Bakit? Dahil ang abo ng palaspas ay pinaniniwalaang nagtataboy ng masasamang espiritu, nagbibigay proteksyon sa buong tahanan at nagpapatuloy ng basbas kahit ito ay sinunog na. Dahil ang totoo po nito, ang mga palaspas po na iyan at ang mga basag-basag po na mga santo, dinadala po nila, dapat po binibigay po yan sa mga simbahan kapag malapit na po ang Kwaresma kasi sinusunog talaga yan at yan po ang ginagawa nilang ash para nilalagay nila sa mga noo ng mga Katoliko na tao kapag Ash Wednesday na po. At ito po yung aking palaspas dahil ako po ay isang Katoliko. Bago pa po itong aking palaspas noong Palm Sunday lang po ito. Kaya pag nagluma na ito at sobrang dry na, susunugin ko rin po ito at ilalagay sa aming altar. Pangtatlo, basag na salamin o dekorasyon. May mga taong nagsasabit o mahilig magsabit ng salamin o may mga na may salamin sa pinto. Pero kapag ito ay basag o may lamat,
Ito ay nagdudulot ng sirang relasyon, problema sa pamilya, pagkawatak-watak ng swerte. Sa Feng Shui, ang salamin ay sumasalamin ng enerhiya. Kapag ito ay basag, ang enerhiya na bumabalik ay negatibo at magulo. Huwag kailanman mag-iwan ng basag na dekorasyon sa iyong pintuan. Pang-apat, hindi man ito nakasabit pero mahalagang bahagi ito ng iyong main door. Ang maruming doormat ay simbolo ng problema na pumapasok sa bahay, negatibong enerhiya, kawalan ng pag-asenso. Sa Feng Shui, ang pintuan ay dapat malinis dahil dito pumapasok ang swerte. Kung ang bungad pa lang ay marumi na, paano papasok ang magandang enerhiya? Ugaliing linisin o palitan ang doormat. Panglima, ang pagsasabit ng gunting, kutsilyo, design, matutulis na dekorasyon ay itinuturing na napakalakas na malas. Bakit? Dahil ang matutulis na bagay ay nagpuputol ng daloy ng swerte at nagdudulot ng away, stress, problema sa relasyon. Sa Feng Shui, ang enerhiya ay dapat dumadaloy ng maayos, hindi pinuputol. Kaya ang mahilig magsuksok ng mga kutsilyo o gunting sa inyong likod ng pintuan ay tanggalin po natin yan. Pang-anim, ang sobrang paggamit ng kulay itim o madilim sa pinto ay maaaring humarang sa liwanag, magdala ng mabigat na enerhiya at magdulot ng kalungkutan o malas. Hindi naman bawal ang kulay itim, pero kung ito ang dominant na dekorasyon sa main door, maaari nitong pababain ang energy ng iyong tahanan. Mas mainam ang maliwanag at welcoming na kulay. Pang-pito, iwasan ang mga dekorasyon na may malungkot na mukha, nakakatakot na imahe at simbolo ng kamalasan. At ang mga lumang kalendar po, tanggalin niyo po yan dahil malas po yan. Dahil ang mga ito ay nag-iimbita ng parehong enerhiya sa iyong buhay. Sa Feng Shui, kung ano ang nakikita, iyon ang naaakit. At alam mo ba, isa rin sa mga bawal ayon sa Feng Shui ay ang paglalagay ng mga gamit tulad ng susi, sombrero o kung ano-anong bagay sa likod mismo ng pintuan. Dati ginagawa ko rin ito. Nakasabit ang mga susi at sombrero sa likod ng aming pintuan. Pero nang malaman ko na ito ay maaaring magdulot ng harang sa swerte, magulong enerhiya at stress sa loob ng bahay, agad ko itong tinanggal at nilinis ang aming pintuan. At ngayon, kung mapapansin ninyo ang aming pintuan, ay simple na lamang nakadisplay ang palaspas at rosary dahil ako ay isang Katoliko. Ang rosary ay simbolo ng panalangin at gabay ng Diyos, habang ang palaspas naman ay simbolo ng proteksyon at pagpapala. Kaya mga ka-Clover, tandaan natin, anuman ang ating relihiyon, iyon pa rin ang dapat nating unahin at paniwalaan. Ang mga pampaswerte at mga bagay na sinasabing malas ay gabay lamang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero sa huli, naniniwala pa rin ako na number 1 ang ating Diyos. At kung naniniwala kayo sa kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, ibig sabihin, tayo pa rin ang kikilos para mabago ang ating buhay, kasama ang gabay, pananampalataya at tamang gawain. At isa pang malas po ay ang ating maruming pintuan. Kailangan po lagi po nating pinupunasan, wala pong alikabok dahil ang alikabok po ay isa pong uri ng negatibong enerhiya. At kapag po may mga bitak ang ating pintuan, masama rin po yon. Kaya siguraduhin po nating walang bitak at wala pong sira ang ating pintuan. Ang pintuan mo ay hindi lang simpleng daanan. Ito ay daan ng swerte, kapayapaan at bagong oportunidad.
Kaya simulan mo na ang pagbabago sa iyong pintuan.